Ito na po, inihayag na ng Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines, Campo Aguinaldo, Quezon City o anumang military facilities kay Apollo Kibuloy. At katunayan, sila ay nagpunta ng korte, inunahan nila, hindi pa sila sinulatan ng korte, wala pang order ng korte na ilipat sa kanila. Inunahan na nila na sinabi sa korteng huwag ilipat sa military ang custody o kung pagkakakulong kay Apollo Kibuloy. Pakinggan po ninyo itong pahayag na ito na itong Assistant Secretary Eric T. ng Department of National Defense. Kain po ang Department of National Defense na at tutulan ang pagpapalipat ng mga akusado sa kustudiya ng AFP po. Una po, ang mga aligasyon po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng ating mga civilian courts. Nararapat lang po na manatili sa ating law enforcement agencies ang kustudiya ng mga akusado at hindi po sa kasundaluhan. Yung mga AFP detention facilities naman po natin, para po ito sa mga military officers and personnel charged or convicted of service-related offenses under the jurisdiction of the General Courts Martial. Ang mga akusado po sa kasong ito ay hindi po miyembro ng AFP. Yung mga allegation din po laban sa kanila ay hindi po nasasaklaw ng ating mga General Courts Martial. So, yun lang po. Ayan, so malinaw hindi pwede. Alam po tayo sa labas. Ha? Bawal po tayo. Hindi pwede, malinaw na malinaw. Sinasabi ni Assistant Secretary Eric T.Y. Ayan Asek, salamat po sa inyong oras. Na hindi pwede si Kibuloy at ang kanyang kasamahan dahil sila'y sibilyan at mga heinous crime daw po ang kanilang mga kaso. Ano ba yung mga kaso? Sexual harassment. Maliban dyan, qualified human trafficking non-bailable offense. So, para lang yan sa pulis at para lang yan sa Bureau of Jail Management and Penology. Hindi trabaho ng military na siya ay pangalagaan at bantayan. Hindi rin trabaho at obligasyon ng Department of National Defense at Military na ipagamit ang military facilities sa civilian katulad ni Apollo Kibuloy. So yan ho, malinaw, tinanggihan, ayaw ng Department of National Defense at ng military pangalagaan si Kibuloy at ang kanyang kasama. Inuulit ko, yan po ay plano pa lang. Plano pa lang yan ni Attorney Torion, abogado ni Kibuloy, na mag-file ng petisyon sa korte na ilipat mula sa custodial center ng Campo Crame patungo sa military o kaya house arrest. Pero plano pa lang yon, baka hindi pa nga nagagawa, inunahan na ng Department of National Defense. Ang DND, by the way, under po ni Secretary Gibo Chodoro yan, nanindigan si ASEC TY, siyempre alam yan ng DND, na hindi pwede. Inunahan na, sinulatan na nila, nagpetisyon na sila sa korte na huwag niyong ilipat sa amin kung pwede. Hindi kami ang dapat mangalaga sa isang sibilyang katulad ni Kibuloy dahil nasasangkot sa mga heinous crime. Matindi, Nako, iyak na naman dito ang mga supporters ni Duterte, ng Duterte at Kibuloy kasi isa naman yung grupong yan. Kasi DND, akala nila kaibigan, military, akala nila kaibigan, tinutulak na sila, tinatanggihan sila. Ayaw, hindi daw welcome sa military ang pagkakakulong or pangangalaga sa seguridad nitong controversial na si Apollo Kibuloy at iba pang kasama. Ayan po. So, nadinig naman ninyo ang mga dahilan. Ayaw ko nang ulitin. Pero yan ay, kumbaga sa final na yan. At palagay ko, titingin niya ng korte yan. Kasi, ginastify nila sa korte kung bakit hindi kailangan ilipat sa kanila Pulis na ang bahala dyan. At yung, City Jail na lang. Ang dami City Jail naghihintay. City Jail ng Quezon City, City Jail ng Pasig. Diba? Although yung court order ng Pasig, doon na daw manatili sa Campo Crame. Pero ang order ng Quezon City Regional Trial Court, dalhin sa Quezon City Jail, dyan sa may Payatas. Naku, delikado. Pero yun ang order Wala tayong magagawa. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng PNP at kung ano ang susundin. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito? Please like dito sa aking video. At aking mga video sa aking mga channel, Mike Abe Opinions, itong channel na ito, at yung kabila, MA Pinoy TV, isang channel natin yan. Okay?
Sunod, uy, nabalitaan na ninyo. Iti-take over na pala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga asset ni Kibuloy. Kasi dati parang announcement lang na siya yung magiging administrator. Pero ngayon po, talagang iti-take over na niya. Officially, siya na humagahawa kasi wala na yung chief administrator. Si Ingrid Canada, ang chief administrator kasi ni Kibuloy. Kasama nakulong eh. At si Kibuloy na siya may-ari, nakulong na rin. So, si dating Pangulong Duterte na raw ang maghahawak ng asset. Yan. Nakulong na si Duterte, nakulong na si Kibuloy, mawawala pa yung asset sa kanya. Kasi si Duterte na maghahawak. Naku, naalala ko nung araw na hindi sila nagkakasundo. Na-discuss sa akin yan ni Duterte yung isong yan tungkol sa mga property. Ayan, nangyari na ngayon. Si Duterte na po ang maghahawak na ito. Kung anong mangyayari din, abangan natin. Kanila yan eh. Bahala sila. Pero yan ang problema lang, ang asset ni Kibuloy, bank account, property, lahat ng asset niya, ay nakahold pa rin ngayon. Dahil mayroong Court of Appeals decision o order na frozen pa rin ang pera at lahat ng property ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ hanggang February ng 2025. Kaya kahit nag-take over si Digong Duterte sa mga property niya, hindi pa rin niya magagalaw. Pati pala aeroplano at chopper, mapupunta na kay Duterte, ganun ba yun? Pati mga building, eskwelahan, lahat, at marami mga bahay-bahay na mga puro mansion. Na-identify sa Kingdom of Jesus Christ. Naki Duterte na ngayon. Maswerte si Duterte. Kung si Kibuloy hindi na makalabas, manatili sa kulungan dahil napakabigat ng kaso, hindi kanya na yan. Nako, naloko na. O kayo mga Kingdom of Jesus Christ, mga supporters ni Kibuloy, ano yung masasabi dyan? Yung pag-take over na yan or paghawak na sa lahat ng asset, kahit naka-frozen pa yan, pero after ng frozen, paano? Si Duterte na makakasiwa dyan. Ayan na. Abangan natin kung anong mangyayari. Kakaiba yan. Nakakulong na. Yung asset, hindi na siya may control. Sana totoong magkaibigan sila. Tanong na naman yan. At atin sa pantaha, sana totoong magkaibigan talaga sila. Pero asset, pera at kayamanan ang pinag-uusapan dito. Na wala namang magagawa dyan si Kibuloy kasi nakakulong na siya. Si Ingrid Canada na siyang chief administrator, wala na rin magagawa. Dahil si Duterte na ho ang nag-take over niyan bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Bahala kayo. Ayan, abangan ninyo. So, any comment, reaction, dalawang issue ito na ating tinalakay. Yung pagtanggi ng Department of National Defense ng Philippine Military kay Kibuloy at sa kampo ni Kibuloy. At ito nga po mga asset ni Kibuloy ay na kay Duterte na. Si Duterte na, dating Pangulo, ang mangangasiwa nito. Wow! Iyakan ba sila? Iiyak ba kayo? Matutuwa kayo sa nangyayaring ito? Wala tayong magagawa. No one is above the law. Yan. Please like, subscribe, and follow sa aking mga channel.